Ito mga Duterte senators, mga kababayan. So ito yung mga kumakagat na balita. Sabi ni Montolfo, itong si Bongo, Mark Villar, susunod na. Susunod na niya sa Mr. Maravillas. Then sabi ni Montolfo, senators, kaya daw si Tito Sen natanggal bilang Senate President. Senator Lacson claimed that former Senate President Vicente Soto III was removed from the Senate leadership partly because some lawmakers believe he did not know how to take care of fellow senators through material. Babaliwalain ang mga pahayag o di ko isasama dahil kasamahan ko, sana ko lulugar, sabi po ni Ping Lacson. Lacson maintained that senators nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan si Dante Maravillas. Delikado mga kababayan si Bongo, saka si Mark Villar. Bakit niya Mr. Maravillas? Ano ang ganap kay Bongo at saka kay Mark Villar? Sabit. You see, sabi ko sa inyo, maubos itong mga Duterte senators, mga kababayan. So ito yung mga kumakagat na balita. Sabi ni Montolfo, itong si Bongo, Mark Villar, susunod na. Susunod na niya sa Mr. Maravillas. Then sabi ni Montolfo, magiging super busy si Ombudsman Boying Rimulya sa mga darating na araw. Kaliwat ka ng pagsasampa ng kaso ang gagawin ni Rimulya sa mga sangkot sa ilang ghost infra projects ayon sa aking tweety. Sinabi ng aking tweety na kasado na ang plunder case na isasampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senator Mark Villar na kalihim dati ng Department of Public Works and Highways ng nakarang administrasyon. Kasado na daw, mga kababayan, yung plunder case. Laman ng reklamo ang resulta ng investigasyon sa testimonya ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na umabot umano sa 18.8 billion pesos ang nakuhang proyekto ng construction firm na pag-aari ng kamag-anak ni Villar. Matindi yung involved. 18.8 billion ang nakuhang proyekto daw ng construction firm na pag-ari ng kamag-anak ni Villar. Naganap ang awarding of contracts sa pagitan ng 2016 hanggang 2021. Tumabo po habang kalihim ang DPWH si Villar. So sabi dito sa report ni Montolfo, naganap ang awarding of contracts daw 2016 to 2021 habang DPWH Secretary si Mark Villar. Ang nasabing mga kontrata ay nakuha ng INE Construction Incorporated na pag-ari ng pinsan ni Villar na si Carlo Aguilar. Bukod kay Villar, magiging laman din ng mga balita si Senator Bongo dahil nakaumang na umano ang arrest warrant ng Sandigan Bayan laban sa kanya kaugnay ng mga kasong plunder at graft. Ang kasong plunder ay isang non-bailable case na nangahulugang makukulong siya habang dinidinig sa hukuman ng kaso. Laman ng kasong ito ang halos 200 na mga infra projects na nai-award sa CLTG construction firm na pagmamay-ari ng pamilya ng senador ni Bongo. Ito, Lawrence Tesoro Go na acronym yung CLTG. Ang buong pangalan ni Go ay Christopher Lawrence Tesoro Go na acronym ng CLTG. Sa record ng Ombudsman, aabot sa 7 billion ang nakuhang proyekto ng pamilya ni Go noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa CLTG, may mga nakuha ring proyekto ang Alfredo Builders in Supply na pagmamay-ari ng kanyang kapatid na si Alfredo Go. Bukod sa nasabing mga senador, ilang mga kongresista rin ang sasampa ng kaso ng Ombudsman, kaugnay pa rin sa flood control scandal. So nagets na ninyo mga kababayan kung bakit galit na galit sila sa Marcos administration. Nililinis kasi ng ating Pangulong Bongbong Marcos
yung mga kalat ng previous administration. Kaya yung sabi ng ating Pangulo sa kanyang sa kanyang SONA, bakit tayo umabot sa ganito? So nalungkot ng todo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa nakagawian na kasi po yung pangungurakot ng mga opisyal, yung sabwatang ganito ng mga opisyal ng DPWH, mga politiko, senador, kongresista, tapos mga DPWH engineers. Yan po matagal ng sabwatan at ang naglakas ng loob na labanan nito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sila galit. Pati nga po si Ping Lacson nakapagsalita, mga kababayan, kung bakit si Tito Sen daw pinalitan bilang senador, Senate President. Alam niyo yung kung ano sinabi ni Ping Lacson? Yan sabi ni Ping Lacson. Lacson says Soto lack billions to take care of senator. Kaya daw senators, kaya daw si Tito Sen natanggal bilang Senate President. Senator Lacson claimed that former Senate President Vicente Soto III was removed from the Senate leadership partly because some lawmakers believe he did not know how to take care of fellow senators through material support and political favors. Ang nakarating sa amin ang isyu kay Senator Soto, hindi daw marunong mag-alaga ng kasamahan namin, sabi po ni Ping Lacson sa radio interview. Ang aking reaksyon doon, hindi marunong mag-alaga si Senator Soto, wala siyang 142 billion na pwedeng ipamigay sa kapwa senador. Lacson said Soto was compared with former Senate President Chis Escudero, whom some senator allegedly viewed as more supportive of colleagues. Lacson also revealed that he himself became a source of frustration because of the Senate Blue Ribbon Committee's recommendation to investigate senators linked to the flood control scandal. Kung isasama ng loob ng aking kasamahan ang aking pagganap ng tungkulin bilang chairman, na di ko babaliwalain ang mga pahayag o di ko isasama dahil kasamahan ko, sana ko lulugar, sabi po ni Ping Lacson. Lacson maintained that senators should use the idea of alaga for the public's welfare, not for protecting political allies. Pero ang alaga na bubusugin kita, inaalagaan kita, na di natin pera yan, pera ng bayan, yan pinampambusog ko sa iyo. Kung yan ang definition ng alaga, mag-pack up na tayong lahat, sabi po ni Ping Lacson. Straight guy kasi itong si Ping Lacson. Siya lang ang senador na never sa kanyang pag-upo bilang senador for the past 20 years na yata sa Senado. Itong si Ping Lacson, hindi siya kumukobra ng pork barrel pan. Siya lang ang hindi kumukobra. Lahat kumukobra. O ngayon, itong mga masisiba na senador, plunder case ang kinakaharap ngayon. O di ba? So abangan natin itong sinasabi ni Montolfo na si Bongo pati si Mark Villar ay kakasuhan ng plunder ng ombudsman. Burning and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook.
Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.